Okay, simulan na natin ang paghihimay natin ngayon sa isang pamilyar pero talagang nakakagulat na misteryo sa ating kasaysayan. Teka, paano nga ba natin malalaman kung ano ang talagang totoo mula sa mga impormasyong ibinabato sa atin araw-araw? Magandang pag-usapan natin ang isang kwentong akala natin ay alam na natin pero puno pala ng mga nakakabaliw na detalye na seryosong humubog sa pag-unawa natin sa aham at kalusugan. Alam nyo, nakakabaliw isipin na dati nanonood ka lang ng paborito mong cartoons tuwing Sabado ng umaga, tapos biglang may lalabas na anunsyo ng sigarilyo. Oo, as in sinasabi pa nilang perfectly fine daw manigarilyo. Pilit nilang ipinapakita na walang masamang epekto ang mga sigarilyo sa kalusugan at todo tanggi sila sa kahit anong patunay ng panganib nito. Unang bahagi, ang pabula ng paninigarilyo. Isipin nyo ang buong kasaysayang ito bilang isang literal na pabula, isang kwentong may napakalinaw na aral. Mula sa biglaang pagdami ng mga nagkasakit noong 1920s, inabot pa tayo hanggang 1998 para mapagbayad ang mga kumpanya ng tabako. Grabe, di ba? Ganyan katagal ang inabot. Ipinapakita lang nito yung matinding pagkakaiba ng tahimik at masusing pag-aaral ng aham kumpara sa napakaingay at magulong labanan sa politika at pampublikong pulisiya. Pangalawang bahagi, pagbuo ng sintipikong pinagkasunduan. So, ganito yan nagsimula. Napansin ng mga doktor noong 1920s at 30s na biglang nagkaroon ng malaking pagtaas sa kaso ng lung cancer. Dati sobrang dalang nito. Kaya nag-isip ang mga sentipiko dahil ba ito sa polusyon, sa asfalto ba ng mga bagong kalsada, x-rays kaya, o baka epekto ng lasong gas ng World War I, o after effects ng 1918 flu pandemic. Siyempre, alam naman natin na hindi dahil sabay nangyari ang dalawang bagay ay magkasanhin na agad sila, kaya kailangan talaga nilang maghukay pa ng mas malalim. Dito na pumasok yung masusing trabaho ng agham, paisa-isa at maingat nilang inilatag ang mga ebidensya. Una, ikinumpara nila yung kalusugan ng mga naninigarilyo sa mga hindi. Tapos, gumawa sila ng mga eksperimento sa lab mice. Pangatlo, mismong inoobserbahan nila kung paano unti-unting sinisira ng usok yung maliliit na structure o cilia sa loob ng baga natin. Hanggang sa, boom, natukoy na mismo nila yung chemical na nagdudulot ng cancer. Bawat pag-aaral na ito ay parang mga munting bato na inipon sa isang timbangan hanggang sa tuluyan na itong bumigat at nagpakita ng iisang malinaw na direksyon. Kaya bago pa matapos ang dekada 50, halos lahat ng siyentipiko ay may isang malawakang pinagkasunduan na, o tinatawag nating scientific consensus, paninigarilyo nga ang pangunahing sanhit ng lung cancer. Ipinapakita nito na ang malaking bahagi ng pag-unlad ng agam tahimik lang talaga sa background. Dumadaan ito sa napakahigpit na pamantayan at matinding pagdududa bago tuluyang tanggapin ng mga eksperto bilang isang katotohanan. Pangatlong bahagi, pagmamanupaktura ng pagdududa ng publiko. Pero teka, dito nagkaroon ng malaking problema. Nang formal nang ianunsyo ng US Surgeon General yung panganib noong 1964, natabunan lang ang balita ng napakaingay na marketing ng mga kumpanya ng tabako. Biruin nyo, ipinangmamalaki pa nilang sariwa tulad ng hangin sa bundok ang usok nila. Namigay pa sila ng mga libreng sample ng sigarilyo sa mga doktor para lang makagawa ng manipulatibo at peking estadistika na ginamit nila sa mga anunsyo. Ganun sila katuso. At eto na ang mas nakakabaliw. May nakitang internal memo mula pa noong 1969 sa loob mismo ng industriya ng tabako at tahasan nilang sinabi ang diskarte nila. Sadyang gumawa sila ng kontrobersya na hindi naman talaga totoo sa mundo ng aham. Pagdududa ang ating produkto, sabi sa memo. Naisip niyo ba yon? Literal na ibinenta nila ang pagdududa sa mga tao para lituhin ang publiko. At bakit gumana ang pagbebenta nila ng pagdududang yon? Kasi sinamantala ng industriya yung tinatawag na cognitive biases natin. Tiningnan nila kung paano mag-isip ang mga tao at nagbigay sila ng palusot para ipagpatuloy ang isang napaka-nakaka-addict na produkto. Isipin mo, nasa isang mundo sila kung saan normal na makitang naninigarilyo ang mga doktor, mga sikat na artista, pati na mga astronaut. Kasi 'di ba, kapag sanay ka na o gumuon ka sa isang bagay, mas gusto mong paniwalaan yung mga impormasyong pabor doon sa nakasanayan mo na. Ikaapat na bahagi, pagsalungat ng agham sa mga pagpapahalaga. Fast forward tayo sa dekada 90. Nung napilitan na sila magbayad ng bilyon-bilyon dahil pruweba na talaga ng aham kung paano nagiging cancer ang mga selula, biglang nag-iba ng kwento ang industriya.
Umiwas sila sa topic ng kalusugan at ibinaling ito sa tinatawag nilang personal na desisyon o individual choice. Dito pumapasok yung isang napaka-critical na tensyon sa lipunan. Kaya sabihin sa atin ng aham ang mga tiyak na datos tulad ng kung paano nasisira ang baga natin, pero hindi nito masasabi sa atin bilang isang lipunan kung ano ang eksaktong dapat nating gawin sa kaalamang yon. Halimbawa, yung pagbabawal sa second-hand smoke sa mga pampublikong lugar noong early 2000s. Ang pagtatalo doon hindi na tungkol sa kung ano ang sinasabi ng siyensya. Isa na itong walang kinikilingang labanan ng mga prinsipyo. Ang tanong ay, yung kalayaan mo bang gawin ang gusto mo sa sarili mong katawan o ang kalayaan ng ibang tao na protektahan ang katawan nila mula sa usok na ginagawa mo? Ito yung mga usaping panlipunan at moral na hindi kayang sagutin ng agham mag-isa. Ikalima at huling bahagi, 3 aral para sa kasalukuyan. Okay, labas muna tayo sa ating makasaysayang pabula at tingnan natin kung paano natin eksaktong magagamit ang mga aral na ito sa napakagulo at maingay na mundo ng mga news feeds natin. May 3 tayong gabay. Una, tulad ng pagtawag mo sa isang profesional na elektrisyan para ayusin ang sirang outlet sa halip na ikaw mismo ang kumalikot, dapat tayong magtiwala sa kolektibong proseso ng mga eksperto. Pangalawa, kapag may nakita kang isang nakakagulat at sikat na headline mula sa isang pag-aaral, tandaan na maliit na bato lang yan sa timbangan ng ebidensya. Maging mapanuri. At pangatlo, ang totoong debate sa agham ay ginagawa ng may mabuting hanggaran para mahanap ang totoo, hindi para magtago ng informasyon. Kaya iiwan ko sa inyo ang mahalagang tanong na ito. Kapag nag-scroll ka maya-maya at may nakita kang isang napaka-controversial at nakakagulat na balita tungkol sa aham, ano ang hahanapin mo? Ang pinagkasunduan ba ng mga eksperto o magpapadala ka lang sa kontrobersya? Dahil kapag naintindihan talaga natin kung paano gumagana yung mahaba at maingat na makinari ng aham, mas nagiging malinaw at makatwiran ang mundo sa paligid natin. Ang kaalamang ito ang magiging sandata natin para hindi tayo madaling maloko at maging mas tama sa araw-araw. Hanggang sa muli!